Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen. For this week's episode of Face the Nation, we start our weekly discussion focusing on candidates' profile for this coming 2025 midterm elections. Included in what we have to vote for is one party list group that we feel will represent our call or a marginalized group in the House of Representatives. For next year's election, the COMELEC already released more than 150 groups vying for a seat in the lower house. Sa linggong ito ay makakapanayam natin si Mr. Greco Belhica, who's the first nominee of Bisaya Gyud party list na nais magsilbing bantay at gabay ng bawat Pilipino. Yes! Alam mo, napakatagal nating hindi nagkita pero you know naman, over the years talagang nandito ka palagi sa GNN at sa One Media Network. Welcome to our studio once again. Salamat, Ma'am Lorleen, and thank you to sa GNN. Totoo po yan, matagal na ho akong kasama ng GNN, and I remember dito, ito lang tumatanggap sa akin nun ba? And nakarating na ho tayo rito from 2013 when we were battling the PDAF, the pork barrel system. Napaalis natin yan, pork barrel ng presidente at ng Kongreso, hanggang maging chairman na ako, commissioner na ng PACC. Ngayon, 2024, kandidato na naman ako, binalik na naman nila ang pork barrel. At itutuloy po natin ating laban na yan sa korupsyon at droga para sa bansa. Napakarami mo nang nagawa over the years. Ulitin lang natin isa ka sa mga naging pinakabatang konsehal nung ikaw ay nasa Manila. Tama? Tama So po. dyan siguro nag-umpisa ang pagka-expose mo na magkaroon Politika. ng magandang advokasya at sa pagpasok sa politika. Opo, Na tama. nagsimula sa Manila hanggang lumawak siya ng lumawak. Opo. Na talagang kumandidato ka bilang senador. Siyempre, bukod pa dyan, ikaw, during the time of Tatay Digong o ni former President Rodrigo Roa Duterte, ikaw ay naitalaga bilang former Presidential Anti-Crime Commission, Anti-corruption. Anti-Corruption Commission Chairman. Tama ba? Nung Nag-umpisa panahon ho na yun? muna ako ng commissioner Oo. bago naging chairman. Pero prior to that po, tatay ko kasi napasok sa politika, si Bishop and former Secretary Butch Belhica. He's a minister. We're a family of ministers. Hindi ho kami politiko. Nasusubo lang sa politika dahil sa pagmamahal namin sa bayan. Tsaka tuwi na lang merong dumarating pagkakataon na walang tumatayo para sa tama at walang nagsasalita para sa tama. Nasusubo po kami. Oo. So doon po kami nagsimula. Then I became City Councilor of Manila. I was the youngest. I chaired the Committee on Police, Peace and Order, Fire and Public Safety, and Committee on Economics. Doon ko po natutunan yung fundamentals of peace and order, yung peacekeeping, battle sa droga, kalat, krimen. Doon ko po in-exercise sa city yun. Then after that, I became Executive Director of the Dangerous Drugs Board Anti-Drugs Campaign under the office of my father when he became Undersecretary. Pinatupad ko po yung anti-drug campaign ng Dangerous Drugs Board. Tinatag ko po yung mga BADAC, ADAC, ADBoard, Anti-Drug Abuse Board ng Maynila at buong NCR. Tinulungan ko po yung mga mayors at ibang mga governors all over the Philippines. And then pumutok in Janet Napoles scam. Then I led the petition questioning the constitutionality of the pork barrel. Nanalo po tayo, napatanggal natin ang pork barrel at PDAF. It became the Greco Belhica ruling na bawal na ang PDAF. And then President Duterte came. He took me in as one of his senatorial candidate. I didn't win, but in 2018, he appointed me commissioner na po. Ako na ang kanang kamay niya sa laban kontra korupsyon. And then until ultimately,
He appointed me as chairman to head the commission. And when we fought corruption, bagsak talaga ang corruption dito sa Pilipinas. 13,000 kaso po ang inimbestigahan namin, 200 mahigit na mga high-ranking officials ang kinasuhan namin, 24 ang pinakulong namin, tapos sa 800 po ang sinipa namin sa opisina because of corruption. Pati kongreso ng time namin, takot sa amin mahuli sa corruption dahil ini-expose ni presidente, pinakakasuhan sa akin, iniimbestigahan ko. Kaya nga ang dami nagalit sa akin dahil pati yung mula na sa jurisdiction ko nadadamay sa investigasyon ko gaya ng mga congressman, mga senador. Pero kaya nung lumabas ako ng commission, 6 ang kaso ko eh. Pero 13,000 naman kasi ang kinasuhan ko. Pero talaga may balik po. Pero these were frivolous cases filed against me. Ngayon, 4 dismissed na, 2 na lang. Pero bakit daw ako nanghuhuli? Hindi naman ako pulis. Alam ko na pag hindi natakot yung mga opisyal na nasa sindikato, nasa korupsyon, nasa droga, hindi ho titigil. So, sinugal ko ang buhay ko, sinugal ko ang safety ko, sinugal ko ang karir ko, sinugal ko nakasuhan nila ako para lang magawa ko yung ini-expect sa akin ng tao at kailangan ng tao. Ang ganapan ko naman po, awa ng Diyos, ang mga kaso yung final sa akin, puro naman kawalang yan. Then, I became president and founder of the party, national party that we established, itong Federalismo na Dugong Dakilang Samahan. And now, membro po namin dyan, sila President Duterte, si Senator Bongo. Ito po yung partidong tinayo namin para ituloy yung kampanya laban sa droga, korupsyon, kriminalidad, terorismo, kahit wala na si Pangulo. At ngayon po, ako naman po ay ninominate ng BG Party List to be their first nominee and chairman of the party para dito na namin sa Kongreso ituloy daw yung amin pong nasimulan na kampanya. Yes. Alam mo, ang napakaganda sa'yo, kasi yung iba sinasabi nga nila, yung mga posisyon nila, minana lang nila sa kanilang mga tatay. Doon sa mga binanggit ko kanina, hindi ko pa nga sinabi na anak ka ni Bishop Grepper ni Butch Belica, di ba? Kasi gusto kong ma-identify ng mga tao na in your own right, talaga namang baaga kang nag-umpisa, bata kang nag-umpisa, pero on your own, you were able to establish yourself. Pero syempre, we're always proud of our parents and our father to have our name and what they started for us. Pero in your own right din naman. Pinagtrabahuan ko din. Pinagtrabahuhan mo kung ano na yung naging identity mo at patuloy na pakikipaglaban para syempre nga sa katarungan, sa kapayapaan. Alam mo, itong Bisaya Youth Party List, ang sinasabi dito, bantay at gabay. Ito ay nagnanais makamit ang tunay na kalayaan, katarungan, kapayapaan at kaunlaran tungo sa malinis na pamahalaan at masayang pamilya. Alam mo, one time naalala ko, naging mainit yung diskusyon sa opisina tungkol sa West Philippine Sea at sinasabi nga, yung ibang bansa, hindi lang sa West Philippine Sea, or kung hindi, usapin tungkol sa kalayaan, tungkol sa proteksyon sa bansa. Alam mo, one time nagkaroon ng discussion at ang sabi, hirap na yung mga mamamayan. Pero ang binibigyan nila ng focus ay ang seguridad, ang kapayapaan. Bakit hindi bigyan unang pagtingin yung mga pangangailangan na para man lang sa pagkain, sa ikabubuhay. Pero yun nga, babalik ako sa advokasya ninyo kasi lahat din nag-uumpisa na siguradong dapat meron tayong kapayapaan sa lugar natin. At isa ito sa sinusulong ng Bisaya Gyud. Parang kasi grade 1 and grade 2. Hindi ka makakapasok ng grade 2 maliban maipasa mo ang grade 1. Ang ekonomiya hindi lalakas yan pagka ang peace and order may problema, mataas ang corruption, mataas ang red tape. So bilang gobyerno, yun po talagang primary nilang ganapin or tungkulin to maintain peace and order. Peace would talk about security, both internal and external security. So yung right now, 90% of heinous crimes committed are drug-related. 97% of barangays during our time, bago pumasok ang Pangulong Duterte, were drug-affected. So, ibig sabihin, droga and heinous crimes, magkapatid po yan. So, kailangan muna natin ayusin yan dahil pag may payapa na ang lugar na mabilis na tayong nakakalakad, safe na, makakapagtrabaho na po tayo. Sunod, corruption po at saka red tape. Pagka mataas ang corruption at red tape, walang papasok ng mga negosyo. Pag walang negosyo, walang trabaho. So, ang kailangan ng tao para umasenso, trabaho. So, kailangan mong i-address ang kaayusan, yung corruption at red tape. Kailangan nyo expose yan, kasuhan, at gumawa ng mga sistema na pag kinasuhan mo, na
na paparusahan. Tapos alisin po yung mga excessive requirements na nagiging sanhi naman po ng red tape. Dahil ang isang requirement is one opportunity to ask for money. So if you have 10 requirements, then you have 10 opportunities to ask for money. Yes. That's red tape. That breeds corruption. So policy, if God allows that we win as the seat in Congress, iruripasuhin po natin yan. Una, palalakasin ko ulit yung anti-drug campaign. We will expose officials, elected officials, men in uniform involved in drugs, para matigil yan. And then i-empower natin po ang local governments po kasi dapat talaga ang lead ang laban kontra droga. Pero sa palagay mo ba itong droga, tumaas ba siya ulit? Kasi ngayon, nung alam natin nung panahon nung nakaraang administrasyon, napaka-stricto talaga nila, napakatigas nila pagka droga ang pinag-uusapan. So, nagbago na ang ating administrasyon. Sa palagay, base sa iyong pag-aaral, kailangan ba ito lalo ngayong pagtuunan ng pansin dahil bumabalik, nag-uumpisa na naman ba tayong bumalik? Mas maganda hong basehan dyan UN report. Na ayon ho sa UN report noong 2022, nag-shoot up na ho ang killings ng murders and homicide na drug-related. Pagbaba ni President Duterte, tumaas na po noong 2022, 2024 na, tuloy-tuloy, lalong lumaki. Pero it's just worthy to note, na daanan na rin naman natin, na bago dumating si Pangulong Duterte noong 2016 po, yung from 1990, 14% daw po ang death sa Philippines on related to murders and homicide. Tapos so pagdating ng mga 2000, bumaba yan ng 12%. Dire-diretso na po yan, 12-11 hanggang po... Parang gano'n na lang, wala nang talagang pagtaas. Bumaba ng konti, tapos tumaas so yan, papuntang 2016. Kasi nung panahon ng dating administrasyon, bago yung administrasyon ni Pangulong Duterte, wala akong anti-drug campaign. So tumaas po ng 13, 12, from 8, bumaba ho yan 2000 pala, ng 8, tapos sumipa po ng 12. Ibig sabihin po, in every 100 Filipinos na mamatay, 12 Pilipino na mamatay sa murder and homicide na drug-related because 90% of heinous crimes committed were drug-related. Pagdating po ng 2016, 12% na po ang deaths. Pag pasok po ni Pangulong Duterte, bumagsak po yan hanggang 4. Hanggang paglabas niya. Paglabas ng 2022, sumipa na naman po. Ang point ko po, mas maraming patayan nun because of drugs bago dumating si Pangulong Duterte at bumalik na naman po ngayon. So, no economy will thrive in a crime-filled society. Now, pag naalisa po natin yung droga, kailangan naman natin address ang korupsyon. The same way, we have to expose it and then we have to expose the system and change the system, make it simple, accountable, and transparent. So, we have to recreate a stronger, more accountable, more transparent, anti-corruption office that is independent. Na will have jurisdiction over all government employees, mataas pababa, na pwede lang tanggalin, pwede lang ipakulong, at that will include private individuals that gets involved with corruption. Dahil yun po naging mga problema natin. Dahil ang corruption naman, laging may partnership ang government at saka ang private sectors. And then we also have to work on red tape. Ngayon, ayon po sa talaan ng United Nations, tayo po ay 119 out of 180 na pinaka-red tape ridden na bansa. Noong time namin, bumagsak na po yan ng 92. Pero dahil po wala na naman, puno-puno na naman. Pero do you think ito ba ay dahil na rin, kasi kaakibat din naman ng bagong administrasyon, sila gumawa din naman sila ng mga maaaring panuntunan. Nandyan din yung tinatawag natin na ARTA para at sa least amin po yan. Diba? Sa atin yan. Pero ngayon kasi alam mo mas kinapon nila eh. Pero ngayon sinasabi na nagwo-work ito. Hindi ba ito nakakasapat? At ano pa ang kulang talaga para talagang mapabayaan? At pagka pinag-uusapan natin, syempre, yung korupsyon, saan ba ito kulang? Kulang yung batas? Kulang yung implementation sa existing na meron tayo? Parehas po. First of all, we don't have
the right laws to fight corruption. So you have to push for that in Congress. Yeah, we have to strengthen the ombudsman. In fact, ang dapat natin push talaga rito is constitutional convention so we can really strengthen the justice system. Okay. Strengthen the ombudsman, give them more power, give them more people, at maglagay ka talaga ng magaling, credible at may integridad na anti-corruption person dyan na talagang patutupad ang lahat. Okay. Number 2, kinapon nila ang arte. Kinasuhan nila yung dating ARTA Director General, yung kapatid ko, frivolous case, as pinagtatatakot nila itong mga bagong opisyal. Yung sekretaryo ngayon, undersecretary na rin namin dati yan. Tinakot nila yan, hindi nila pinagkakaso. Tanungin niyo po sila kung ilan ang nakasuhan nila ngayon. Tanungin niyo. Baka wala pa. O kung meron, ilan. Kaya hindi natatakot. Tapos wala naman sila kapangyarihan magsuspende, gaya rin ng PACC noon. Suspend pa lang, wala na. So wala na natatakot. Tapos kinapon mo. Kaya ngayon, ang taas po ng red tape. You just go around the city, just file for permit, sasabihin na sa'yo, naku, fixer na naman po ang puntahan nyo dito. Bayad nga ng gito, tapos na. So that is what's holding investments to flow in, whether local or foreign. Pag walang investment, walang negosyo. And what we need here in the Philippines po are big, massive investors na yung talagang magdi-develop dahil pag nag-develop na po yan, doon napapasok yung maliliit na negosyo, nagsusupply, nagpapakain, nagko-construct, and then we need to put money sa mga bangko, kaya is po namin gagawin. We will put up a Philippine Cooperative Bank or Philippine Bank that will loan money to small businesses na mababang interest, like yung mga small, medium, 50 million, 100 million, to start them off pagka meron silang mga negosyo para may pera ang tao. Dahil dito, ang hirap po umutang dito eh. But then, we first have to work on stopping, minimizing, and really exposing corruption and working on system and the red tape. But before that, we really have to stop crime and drugs. Yun lang po talaga, you have to hold accountable to mga police, PDEA, mayors. Nung una ho kasi ng time natin nila Pangulo, yung mga mayors didn't want to work eh. So si Presidente went on a drug war led by the Office of the President. Ang problema po nun, yung mga police, yung mga nag-i-implement na police, who will check them? Kaya yung drug list, naging questionable. So sa 6,000 namatay, ang tanong doon, ilan ba talaga dyan ang drug lodge at ilan dyan ang inosente? Diba? Kasi ang ginawa ho ng ibang mga polis na involved sa droga, isinama pati yung mga kalaban nila. Pero hindi lahat. So, how do you remedy that? We work on the law. Yung may batas na po kasi yan, RA 9165. The local government, the drug war, or the anti-drug campaign should be led by the mayors and the local government. We will do that in Congress. We will expose and we will implement the law as it should be and strengthen it and really support the police and the mayors para yung mga drug list tama ang validation. Diba? Pag hindi sasabihin ng police, hindi dahil sinabi ng police, o itong mga drug list, masasabi ng mayor, stakeholders, community leaders, teka lang, hindi naman kasama sa droga yan, ito lang kasama sa droga. So, at least meron tamang pag-aaral din na hindi lang basta lahat mai-involve na kahit hindi naman na nasa sangkot. Yun din naman syempre yung iniiwasan natin, di ba? So, umpisa pa lang po yan ang talakayan. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama pa rin ang ating guest for this week. Siya po ang nagre-representa or first nominee ng Bisaya Gyud. Syempre, ang malapit sa atin, ang nag-iisa, Mr. Belhica. And we will continue the discussion when Face the Nation returns. Face the Nation. You're still watching Face the Nation and we're still here on our candidate's profile, and joining us today is the first nominee of Bisaya Gyud Party List, our friend Mr. Greco Belhica. So maraming salamat. Alam mo, dun sa unang discussion natin, talagang maganda na nalilinawan ng ating taong bayan na talagang kailangan ayusin muna natin yung katahimikan, kapayapaan at issue ng korupsyon sa bansa, na ito talaga yung gustong maipatupad ng Bisaya Gyud Party List. Kaya tayo pumapasok dyan para naman matamo talaga natin yung magpapabago sa ating ekonomiya. Tama? So,
Bago natin ituloy yung discussion, napakarami pang discussion. Pero alam mo, ikaw, nandito ka sa Luzon. Ever since we've known you all the way, paano ka bang naging representative ng o first nominee ng Bisaya Youth Party List? Opo. So, syempre, hi sa lahat ng ating mga televiewers from Visayas. Opo, maayong buntag sa inatanan. Ang lolo ko po ay isang Bisayang Ilonggo. Talagang pinanganak doon yung tatay ng tatay ko. Sa hirap ng buhay, umalis ko ng Iloilo. Yung lolo ko mismo sa Maynila nagstay. Yung ibang lolo punta ng Jensan, iba pumunta ng Bicol, iba pumunta ng Car. Kaya kumalat po ang mga Belhika. Sa hirap ng buhay po yan, like many other Bisaya. Pero nung punta ho ng lolo ko rito, naging salesman, o naging houseboy, naging salesman, naging realtor. Yumaman na realtor. Tapos nagtayo ng sarili niyang real estate company and became one of the most landed Manileños in the Philippines. Yes. We owned 7,000 hectares in Tagaytay and we had our own bank na sinequester po ni matandang Marcos. Wala namang utang, hindi ho naibalik sa amin yun. So because of that, dito na ako kami na-establish, dito na pinanganak ang tatay ko, dito na ako pinanganak, kaya po ako naging Manileño na dugong Bisaya. Yun. So, in my career po sa paglilingkod sa bayan, sa public service, ito po palang Bisaya Gyud has been following my career. So, nung malaman nila for 2024, I was being asked by the party to run for senator, and then some people in Manila, leaders in Manila were asking me to run for mayor, some were asking me to run for district congressman. They asked for a meeting and sinabi sa akin, dinner daw kami. So we had dinner, pare, alam nyo naman na matagal ka na, kahit anong takwin mo, susuportahan ka namin, diba? O naman pare, sabi ko, salamat. Kasi gusto ka na namin manalo pare, tagal na natin ginagawa to. Oo, totoo, kasi nasubaybayan ka naman namin over the years. Opo. Baka pwede mo naman tanggapin tong ikaw na ang first nominee namin, tapos ikaw na rin mag-chairman. So the party decided, long story short, the party, the family, I prayed about it, decided na to take this nomination. At dito na nga ilatag muna yung ating mga advokasya na noon pa natin tinutulak dahil sabi nila, ang Senado at Kongreso parehas lang yan. Tama naman. Kung talaga ang pinaninindigan nila ng Bisaya Youth Party List ay ang advokasya ng kalayaan, katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Alam mo, nakilala ka na namin dyan sa advokasya na yan. Na yan talaga yung ipinaglalaban mo simula umpisa pa. At ang maganda nga dito is you becoming the chairman before, during the time of President Rodrigo Roa Duterte, of the Presidential Anti-Corruption Commission. Nakita mo rin naman talaga na ito ay diskusyon talaga kung paano natin mas mai-improve yung ating bansa na magkaroon ng magandang ekonomiya. Ayusin muna natin yung mga ganitong bagay. Yes, ayusin muna natin yung peace and order. Napakaraming diskusyon para talaga ma-resolve ang peace and order ng ating bansa. So, pero nakikita nga natin ang ating presidente kasi alam mo, kahit na napag-usapan natin ang peace and order, ang mga ordinaryong mamamayan, lagi talagang ang pinag-uusapan yan, paano sila mabubuhay, kung paano sila magkakaroon ng pagkain sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. Itong ating presidente ngayon, nagpupunta talaga siya sa iba't ibang bansa, 'di ba? Nakikita natin. At talaga namang sa pakikipag-usap niya, nakikita natin na sinasabi na pinapalakas ang relationship ng ating bansa sa ibang bansa para mas mapalakas ang ating ekonomiya. So nakikita mo ba na ito ay makatutulong para sa ating mga mamamayan kung ang sasabihin natin, o sige, ginagawa na din ng paraan ang peace and order ng ating bansa? Kailangan ko kasi sabay kailangan grade 1 muna, peace and order, bago yung kaunlaran. Magkasunod po yan, sabay ginagawa. Ang nangyayari ngayon, ikot sa ibang bansa, nag-i-invite na investors. Pagdating dito ng investor, ang aabutan, nakawan, patayan, korupsyon, red tape, nag-aalisan din. Kaya pag tinignan nyo po ang ekonomiya natin ngayon, bumagsak, ang utang natin lumaki. Kasi hindi nga nadagdagan ng negosyo, hindi nadagdagan ng investor dahil may mga problema tayo sa batas, sa korupsyon, red tape at peace and order. So,
First, linisin muna natin ang ating kapaligiran, iayos natin ating mabatas, iayos natin ang problema sa korupsyon at red tape. Pag nag-imbita po tayo ng mga mamumuhunan, bubuhos na yan dahil madali pala dito. Example, ma'am, sa Singapore. Sa Singapore, 30 minutes lang, rehistrado ka na. Dito, 1 taon na, di pa tapos ang dokumento mo. Actually, kung susundin natin kung ano yung nandun na dapat ipinatutupad, na dapat talagang nasusunod para sa pagre-rehistro ng negosyo, ganyan din dapat. Dapat po. Dapat po talaga. Pero ang tanong mo nga, base din sa sinasabi mo, yung dapat ba nasusunod siya? Hindi. Dapat. Pangalawa, yung mga batas. Ang dami talaga mga batas na kailangan sundin. Yun ang mga kailangan mong baklasin. Kaya sa trabaho talaga ng Kongreso. Yan dahil kung meron 10 requirement na ibibigay sa isang namumuhunan para mag-negosyo, makapag-rehistro at makapagsimula, 10 requirement yun, na 10 pagkakataon din yung kurapin yun or Yun hingin na nga. ng So pera bumabalik na naman tayo sa sa umpisa. red tape. So, sa Kongreso, aalisin mo yung 10 requirement din, lalagyan mo lang ng isa yun para malinaw, madali, transparent. So, dadaliho ang pamumuhunan. Example, ma'am, dito sa Pilipinas, pag magninegosyo ka, foreign ka or Filipino ka, pag magninegosyo ka, hahanapin mo kagad dito, politiko eh. Sa Singapore, negosyante eh. Sa Hong Kong, negosyante, baka dito politiko. Dahil pag politiko, madali ang Mas sistema. madali, mas mapapadali. Kaya ngayon, lahat ng negosyo, corner ng politiko, kaya mahirap ang bansa. Alam mo, sa pagkakakilala namin sa iyo, talagang sa mga usapin ng administrasyon, sa usapin ng mga current events, talagang ikaw, lagi kang merong pananaw. Ngayon, kung titingnan mo kung ano yung nangyayari, gusto ko malaman yung take mo kasi kasama din naman to na talagang pag ikaw naupo sa Kongreso bilang representative ng isang party list, yun nga yung isinusulong mo is as a whole, kung paano makakarating sa kaayusan, kapayapaan, kalayaan ang Pilipinas. Sa nangyayari ngayon na political crisis sa ating kasalukuyang presidente at vice-presidente, ano ang take mo na dapat gawin ng bawat isa? Kasi ito nag-uumpisa na ngayon na maaaring makagulo na sa halip na nag-uumpisa na ulit tayo na makamove on or ayusin pa natin ang kapayapaan, ayusin pa natin ang ekonomiya. Pero pagka ganito yung nakikita natin, maski yung mga ordinaryong mamamayan, nalilito na sila naguguluhan na sila. Ano ang analyzation mo sa nangyayari ngayon sa ating administrasyon? Well, masyadong mataas ang level ng politika ngayon. Ang banatan ng mga politiko sobrang taas na yun ang bumabalot sa ating sa bayan. Oo. Kailangan ibaba natin yan and we go back to ano ba ang tama, ano nasa batas, anong proseso. Sundin kasi pag sinunod mo yun, may kaayusan eh. Yan na nga. Kasama yan sa plano mo kaayusan, kapayapaan. Pero ngayon, sa nangyayari, wala namang gerang nangyayari. Pero nakikita mo, ang dami bantaan. ng bantaan, ang dami ng hindi naman sagutan, pero ang dami ng mga nagiging pronouncement na yung mga tao, naguguluhan din sila kung ano ba ang nangyayari. Opo. So, I think the leaders, siguro mananawagan ako sa mga leaders that we come together, especially yung matatandang leaders natin, yung mga senior statesman natin, na umupo tayo, magsama-sama at mag-usap at i-assess natin na maayos ano ba ang mga nangyari, anong issues, ano napagsimulan at anong dapat gawin para makapagbigay tayo ng payo sa mga leaders natin tsaka sa ating mga kabayan kung ano dapat gawin. Dahil ngayon, ang dami na nagtatawag ng revolusyon, nagtatawag ng coup, nagtatawag, kung ano nagtatawagan, siguro pagpilian, doon pa talaga natin gusto dalhin ang ating bayan? Or is there a way na inilagay naman sa batas na dapat nating gawin at proseso na dapat nating sundin? Yun, palagay ko, doon tayo dapat mag-umpisa and then marinig natin yung mga council at sasabihin ng mga senior statesman. Siguro, akin pong nananawagan ako sa mga dating naging pangulo, dating naging mga religious leaders, mga sundalo, mga opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan at merong malawak na kaalaman sa lahat ng partido at sekta ng Pilipinas na magsama-sama at umupo at pag-usapan, una, manalangin, pangalawa, pag-usapan kung ano ba ang dapat natin gawin, saan natin dapat dalhin ang ating bansa at ibigay ang counsel na yan sa taong bayan at sa mga leader, whether pakinggan tayo o pakinggan kayo or hindi. Ang importante, binitawan nyo kung anong dapat gawin, citing history, para maintindihan ng mga batang pinuno at mga bata ngayon kung saan ba tayo dapat pumunta. Dahil this should not be a question of
pula ka ba o berde? This should be a question of ano makakabuti sa Pilipino. Alam mo, gusto lang kita i-comment sa sinabi mo na yan, ha? Kasi sabi nga nila, yung mga magagaling daw at patuloy na nagiging magaling, ito yung mga willing to learn, willing to listen. Yun sa sinabi mo kasi na yan, na yung mga matatanda, mag-usap sila, yung nakikita mo na yung willingness na, yung mga leaders na merong advisory council, yung willing na mapakinggan, ano pa ba yung iba bukod dun sa alam ko lang at gusto ko lang na ipatupad. Yun yung nakakatulong para sa magandang kinabukasan. And kilala ka naman namin over the years, and you saying that, isa ka dun talaga sa mga always knowing what they want to achieve, what they wanna do, pero still willing to listen. Kasi yun na nga sabi mo, dapat alam din ng mga kabataan, alam din na pinag-usapan yan at merong mag-a-advise pa sa'yo para syempre, hindi lang basta kung ano yung gusto mo. Tama po. Diba? Napakaganda nung sinabi mo. Kasi talagang totoong dapat ipanawagan yan ng lahat kahit na sino na matuto din tayong makinig kung ano pa yung makakabuti para sa lahat base sa pinag-usapan, pinagkonsultahan at na-come up na idea ng mas nakakaintindi o ng karamihan o ng mga nakatatanda. Opo, mahalaga din kasi yung marinig yung ano ba nasa damdamin ng bawat isa. Dahil una, demokrasya tayo, di ba? Everybody has their own opinion, everybody comes from different places and positions. So maganda marinig yun and then makonsider and then mapag-usapan. So what do we do from here? Yes. Kaysa we drag into the green fight, into the red fight, and then we end up with the communist. So, wag naman ganun. Mahalin po natin ating bansa at pakita po natin kung ang gawin natin, kung anong dapat gawin, anong tamang gawin. Balikan natin ating saligang batas, balitan natin ating batas, sundin natin ang proseso, kalimutan na. Kasi ngayon nagbabanatan confidential funds mo, ilabas mo. Sabi naman ng isa, hindi ka naman COA pa. Tapos sunod naman, yung inyo resolution number 10, ganyan din naman. So, point, tika lang. Ano na to, politika na to, diba? So, para sa inyo lang yan Tanong, paano yung taong bayan? Yes, for my last question, pagka ikaw ay nakaupo na sa Kongreso, dati pa ang iyong talagang ipinupush ay ang Constitutional Convention. So ito ba ay talagang ibabalik ulit natin dahil talaga bang napapanahon na ba talaga na maayos natin ito? Opo, yan po ang nagiging pigil sa bayan para tayo ay umasenso. Yung pag-rerevisan ng ating mga konstitusyon. Gaya nito, justice ang usapan dito. Ang problema talaga ng mga yung bangayan na yan. Walang hustisya naririnig natin ng korupsyon, nakikita natin ang pang-aabuso. Pero kanino mo dadalhin yung kaso? Sino mag-settle nun? Wala tayong mapuntahan Kaya nag-aaway-away. Sabi ng Kongreso, mag-audit ka. Tapos pakukulong ka, wala naman silang kapangyarihan. Sabi ng isa naman, hindi ako sasagot sa'yo, hindi ka naman audit. Okay, so saan natin babalik yung conflict? Justice na naman po. Yung justice system natin, kailangan palakasin. Kaya yan ang isa sa pinaka-importanting bagay na ating masasagutan pag tayo po ay nagtulak ng Constitutional Convention dahil mariribisa po natin yung kahinaan ng ating justice system na magpapatahimik talaga at magpapayapa ng ating bansa pagka nabibigyan ng katarungan yung mga naaapi. At yan ang gusto natin para sa lahat ng mamamayan ng ating mahal na bayan. Opo. At yan po ang ating guest for this week, the first nominee of Bisaya Gyud Party List, ang ating pong kaibigan, Mr. Greco Belhica. And that concludes our episode for this week of Face the Nation. I am Laurelyn Garcia Velarde. Thank you for joining us. Face the Nation.